Golden Rule, The Tonio Story. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong masugid na taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Alam nyo ba na yung programa ninyo, ang sinasahog namin sa pananghalian kasi hindi talaga kompleto ang araw namin kung hindi kami nakikinig sa Barangay LS. Kaya nga nagkatuksuhan ng mga kasamahan ko sa TODA na kapwa ko tricycle driver na ipadala ko raw sa inyo ang istorya ng buhay ko. Dahil gusto nilang mapakinggan ito. Sa totoo lang ay ayoko sana kasi nahihiya ako pero naisip ko na wala namang sa ating perpekto. At sa kasalukuyan ay nagbabagong buhay naman ako. Pero bago tayo dumako sa parte na yon ng kwento ko ay tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Tonyo. 31 years old at taga Tondo, Manila. Isa akong tricycle driver at minana ko pa sa lolo ko ang trabahong ito kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ako ang huminto at nagsabi sa mga magulang ko na gusto ko na lamang magtrabaho. Hindi kasi ako magaling sa klase namin kaya hanggang second year high school lamang ang kinaya ko. Inisip ko na lamang na hindi para sa akin ang pag-aaral. At masaya naman ako sa desisyon kong yon. Lalo na nung mas napansin ako sa barangay namin dahil sa gandang lalaki ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero gwapo talaga ako, Papa Dudut. Artistahin din daw ako at malakas ang appeal. Kaya maraming umaaligid-aligid sa akin na babae at binabae. Patuloy sila sa pagligid sa akin kahit alam nilang nagsasama na kami ni Nene sa bahay. Kasama ang aming anak ng mga panahong yon, Papa Dudut. Kapal talaga ng mukha mo, no? Akala mo siguro hindi ko malalaman yung mga kalokohan mo? Pinagsasabi mo. Aga-aga. Imbis na kape at pandesal ipaalmusal mo sa akin, sermon agad. Paanong hindi kasi sermonan ay nakakainis ka? Hinaan mo nga yung boses mo. Tulog pa yung anak natin tsaka si tatay. Mamaya magising yun na bad trip dahil sa ingay mo. Ikaw naman kasi yung may kasalanan. Ano ba kasing kasalanan yun, Neneng? Nalaman ko lang naman dun sa binilhan ko ng almusal na palagi mo raw hinahatid sa bahay nila yung sexy na babae dyan sa kabilang kanto. Ano yon? Ikaw na ba ang personal driver niya? Nagkataon lang yun, no? Sa ako yung natsyempohan niyang tricycle sa terminal. Alangan namang di ko siya isakay. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi palagi, ibig sabihin hindi lang isang beses o nagkataon. Ang style daw ng haliparot na yon, kapag di pa raw ikaw yung papasada, tatambay pa siya dun sa terminal para makipaglandian sa'yo. Nakikipagkwentuhan lang yung tao. Walang landian na nangyari. O di totoo yung chismis tungkol sa paghihintay niya sa'yo sa terminal para ikaw yung maghatid sa kanya? Pero wala pa rin kaming ginagawang masama. Hinahatid ko lang siya. Masyado ka lang OA. At ako bang OA ngayon? Ipapaalala ko lang sa'yo na pamilyado ka na. Hindi ka na binata. Kaya tigilan mo yung kalandian mo. Mahiya ka sa anak natin. Ano namang kinalaman ng anak natin dito? Ang bata-bata pa niya. Ikaw talaga? Lahat na lang dinadamay mo sa ka-OA-han mo. Tinatanong mo pa talaga? Paano pag nakakapag-isip na yan? Ano na lang sasabihin niya sa'yo sakaling hindi ka pa rin nagbabago? Hindi habang buhay walang muwang yung anak natin. Pambihira naman. Maliit na bagay lang yun tapos ikaw gustong-gusto mong pinapalaki. Tsaka nakaka-insulto ka na ha? Ikaw bang may lakas ng loob na mainsulto? Ayos ka rin ah. Paanong hindi? Pinapamukha mo sa akin na gumagawa ko ng masama at wala ka ring tiwala sa akin. Sobra ka na. Nakdang teteng, ang aga-aga ang ingay-ingay niyong dalawa. Tay, good morning po. Anong good sa morning na-istorbo niyo tulog ko dahil sa sigawan niyo? Hindi naman po kami nagsisigawan, Tay. Nag-uusap lang po kami ni Tonyo. Nag-uusap ba ang tawag doon lakas ang boses mo? Abot hanggang doon sa kabilang barangay? Si Neneng na lang po pagalitan nyo. Sermon ba naman pinaalmusal sa akin? Imbis na ipagtimpla ko ng kape? At nagpakampi ka pa talaga sa tatay mo, ha? Bakit? Tatay ko naman siya. Kanino ako magpapakampi? Sa kapitbahay? Isip bata ka talaga.
Kaya kayo nag-aaway ng anak ko kasi lagi ka na lang nagagalit sa kanya na walang dahilan. Bago-baguhin mo nga yung ugali mo, Neneng. May dahilan po kaya ako nagagalit sa anak nyo. Baka nga pag nalaman nyo, uminit din ang ulo nyo. Sige, ano yon? Sabihin mo. Tay, wag po kayong maniniwala dyan. Wala pa nga akong sinasabi. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Ang sarap niyong paguntugin. Ikaw, Neneng, dumating ka lang dito sa bahay umiingay na. Dati tahimik dito eh, pero ngayon parang palengke na. Nakakabuisit kayo. Doon kayo mag-away sa labas. Kita ko sa mga ugat sa noon ni Neneng matapos siyang mapahiya sa tatay ko. Buti na lamang din at nagising si tatay kasi pagkatapos niya kaming sawayin ay nanahimik na ang kinakasama ko at nakapag-almusal na ako. Regular kong pasahero si Neneng noon at masasabi ko na siya ang unang nagkagusto sa akin. Sa katunayan ay tricycle ko ang paborito niyang sakyan pauwi sa bahay nila na nasa kabilang barangay lang. Yung sinasabi niyang gawain daw ng babaeng lagi kong hinahatid ay naging gawain din niya talaga. Teacher si Neneng pero may pagka-business minded din. Rumaraket siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga beauty products. Siyempre makinis at maputi si Neneng at patunay na epektibo ang mga produktong binebenta niya. Kaya nga na in love na rin agad ako sa kanya at nakuha niya ang loob ko. 2 linggo lang kaming nagligawan at noong napasagot ko na siya ay niyaya ko siyang tumira sa bahay namin. Sakto kasi na gusto na rin daw niyang bumukod kaya pumayag siyang makipag-live-in sa akin. Tapos pagkalipas lang ng 1 buwan ay buntis na siya sa anak namin, Papa Dudut. Kaso kung ano namang hinhin at hinahon niya sa eskwelahan at sa klase niya, siya namang ingay at taklesa niya sa bahay namin. Nagsimula yon noong nasa 8 buwan na ang tiyan niya hanggang sa mga anak siya sa anak namin. Lagi raw niya kasi akong napapanaginipang may ibang babae at nambababae. Kaya napapraning siya. Naiinis ako kasi pinagbibintangan niya ako kahit wala naman akong ginagawang masama. Naisip ko tuloy na totohanin ko na lamang kaya ang pambababae ko para naman may basihan na siya. Lagi niya akong inaaway at walang araw na hindi siya nagagalit sa akin. At hindi yon nakaligtas sa matinik na paningin at obserbasyon ng Tatay Cesar ko na kasama namin sa bahay. Nak, wala yata si Neneng. Nasa kanila po eh. Kahatid ko nga lang. May sakit kasi kapatid niya kaya pinuntahan niya. Kasama anak niyo? Opo, para raw makabisita naman sa kanila yung anak namin. Eh buti na yun para kahit papano, tumahimik naman tong bahay natin. Ang ingay kasi nung kinakasama mo, ang lakas ng boses pag nagsasalita, kaya nakakaaburido. Pasensya na po kayo, Tay. Kung pati kayo naiistorbo na sa away namin ni Neneng. Sinasaway ko naman po siya na hinaan boses niya. Kasi pwede naman niya akong kausapin ng mahinahon, kaya lang, ewan ko ba sa kanya? Ginagamit pagiging teacher niya sa akin. Ano naman kinalaman nun sa inyong dalawa? Sa klase niya lang siya dapat masunod. Pero pagdating sa pamamahay natin, ikaw dapat ang batas. Yun nga yung gusto kong ipamukha sa kanya. Kaso lagi niyang sinasabi mas malaki kinikita niya kaysa sa akin, na hamak na tricycle driver lang. Kasalanan mo rin naman kasi. Kung nag-aral ka, edi sana sa opisina ka nagtatrabaho at hindi ka namamasada. Mahal ko naman po trabaho ko, tsaka ayoko nga sa opisina. Di ako bagay dun, no? Kontento na ako sa pamamasada. Mas marami akong magagandang chicks na naihahatid. Kaya laging mainit ulo sa ni Neneng. Napakababaero mo. Wala naman po akong babae, Tay. Imagination lang yun ni Neneng. Tsaka masisisi niyo ba ako? Eh, gwapo tong anak niyo. Sa bagay, kanino pa ba kayo magmamana ng kuya mo? Eh di sa akin lang din. Hirap talaga pag nasalahin natin yung pagiging magandang lalaki. Oo nga po. Masyadong habulin at lapitin ng mga chicks. Pero nak, mabalik tayo sa pagbubunga nga sa'yo ni Neneng. Aba, huwag ka magpatalo sa kanya. Tandaan mo na ikaw ang lalaki, kaya ikaw dapat ang masunod sa inyong dalawa. Hindi naman po ako nagpapatalo. Minsan nananahimik na lang ako kasi kapag nagsalita pa ako, lalong mas marami sasabihin ni Neneng. Kung bakit kasi sa dinami-rami ng babae sa kanya ka pa nagkaanak? Ayan tuloy, wala ka ng kawala kasi may panganay na kayo.
Mahal ko naman po siya. Pero minsan nakakasawa na. Kaya di ko mapigilan sarili ko na tumingin sa ibang babae. Kasi iniisip ko na baka sila mas maayos kasama, hindi taklesa, inaasikaso mga asawa nila, mabait at maalaga. Basta. Alam mo naman na yung golden rule natin dyan, di ba? Opo, Tay. Okay lang tumingin sa iba, basta wag aanakan. Tandang-tanda ko po yan. Ang talino mo talaga pagdating sa bagay na yan. Siyempre, Tay. Kanino pa ba ako magmamana? Di sa inyo. Naku, patunayan mo na sa akin ka nga nagmana. Kasi ako, hindi talaga ako nagpapatalo sa babae. Kaya huwag ka rin magpapatalo dyan kay Neneng. Ipamukha mo sa kanya na ikaw pa rin ang padre de pamilya. Ano ba't naging lalaki ka kung lalamya-lamya ka? Opo, Tay. Salamat po sa pagpapalakas ng loob ko. Siyempre, anak kita eh. Ayoko nakikita kang malungkot at ayoko rin inaapi ka ng kahit sino. Lalong-lalo na nung nanay nung anak mo. Gumaan ang loob ko at mas nadagdagan ng kumpiyansa sa sarili pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni tatay. Kung hindi nyo kasi na itatanong ay 4 kaming magkakapatid na lalaki sa pamilya at ako ang bunso. Natural ay ako rin ang paborito nila ni nanay na noon ay nagtatrabaho pa sa abroad. Sa katunayan ay magkasama sila doon ni tatay na nag-aalaga ng mga matandang may sakit. Pero kauwi lang ni tatay sa bahay dahil retirado na siya. Dinapuan kasi siya doon ng sakit dahilan para mabilis nang manghina ang katawan niya. Doon na sila nagdesisyon na pabalikin na lamang dito sa Pilipinas si tatay. May sarili na rin namang pamilya ang mga kuya ko at ako na lamang ang binubuhay ng mga magulang namin, Papa Dudut. Sa isip ko, tama si tatay sa mga sinabi niya at sa pagpapaalala niya ng golden rule ng pamilya namin. Kahit na may tinapos si Neneng at sabihin niyang teacher siya, ako pa rin ang padre de pamilya, kaya wala siyang karapatang kaya-kayanin ako. Hindi dapat ako ang pumapayag na dinidiktahan lang ng isang babae dahil lalaki ako. At yun ang paniniwala ng tatay ko at doon niya kami pinalaki ng mga kuya ko. Kaya nga dapat alamin ni Neneng ang lugar niya sa pamamahay namin. Dahil ako pa rin ang masusunod sa aming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ano nga bang magagawa ko kung pinagpala akong lalaki na pinagkalooban ng kagwapuhan? Wala. Kaya hindi ko masisisi ang mga babae kung mapa-second look sa akin at magustuhan nila ako kahit na meron na silang karelasyon at kinakasama. Yung iba nga sa kanila may 4 ng anak pero gusto pang humirit ng date sa akin kahit na alam nilang may kinakasama na ako. Minsan kapag naiisip kong nai-inlove ako kay Neneng at niyayaya ko siyang magsama na kami sa isang bubong para bumuo ng pamilya ay hindi ko mapigilang manghinayang sa buhay ko nung wala pa sila ng anak namin. Nakakamiss din palang maging isang binata, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay alam kong mahal ko si Neneng. Kasi kapag hindi naman siya sinusumpong ng topak niya ay malambing siya sa akin. Inaasikaso niya ako, ipinagluluto, pinaglalaba kahit na pagod siya sa trabaho at may ginagawa pang lesson plan. Bukod doon ay siya ang nanay ng anak ko kaya kahit na hindi ko mapigilan ang atraksyon ko sa ibang babae at madali akong madala sa mga panglalandi nila ay si Neneng pa rin ang inuuwian at tinatabihan ko sa kama. Kaya nga minsan ay nakakaumay kapag tinatalakan niya ako. At sinisermo na para bang wala na akong ginawang matino sa buhay ko, Papa Dudut. Tulog na ba anak natin? Oo, kakatulog lang kanina. Kaya huwag ka maingay dyan, baka magising. Ikaw magpapatulog ulit pag nagising siya. Ano ba yan? Akala ko pa naman makakascore na ako. Score mo mukha mo, manahimik ka nga dyan. Neneng naman, sige na. Kahit kiss lang. Ayoko, wala ako sa mood. Pagod ako, Tonyo. Lagi ka na lang pagod, di mo na ako pinagbibigyan. Nakakatampo ka na ha? Ikaw pa may ganang magtampo? Kilala kita.
Yang kiss mo lang na yan, isang malaking pain yan. Pag ikaw ang kausap, walang kiss lang ang magaganap. Ayaw mo nun? Sundan na natin anak natin. Ayoko! Buwang ka ba? Ang hirap na nga ng buhay, mag-iisang anak ka pa? Nasa puson talaga yung utak mo no? Saka ang lakas ng loob mo na sundan pa ng isa yung anak mo? Hindi mo pa nga ako pinapakasalan? Ano namang kinalaman nun? Siyempre, gusto ko ring matawag na misis, no? Saka ayaw mo ba nun? Magiging legal na yung pagsasama natin kasi mababasbasan na ng Diyos. Ano namang kaibahan nun sa pagsasama natin ngayon? Kahit walang basbas ng Diyos, para na rin tayong mag-asawa. May anak na nga tayo eh. Di mo kasi naiintindihan. Babae ako. At may pangarap din akong maikasal. Pero di ba magastos yun? Pwede naman nating pag-ipunan. Kaso baka matagalan pa rin kasi nga baka magmahal na rin yung mga bilihin. Hindi pa rin sapat yung maiipon natin pag nagkataon. Kung ganun, pwede naman kahit na civil wedding lang tapos close friends at relatives lang natin ang invited. Ayos na yun. Gagastos pa rin tayo sa reception kasi imposible namang hindi invited yung mga relatives natin. Kaya nga pipiliin lang natin yung iimbitahin. Hindi ka ba nakikinig? Pwede ba naman yun? Paano kung may magtampo sa kanila? Bakit ka ba ganyan mag-isip? Nangyari kasi yan dun sa kasamaan ko sa Toda. Nagpakasal. Ganyan din, civil wedding. Tapos konti lang inibitahan sa reception. Tapos kinabukasan, chinismis na sila ng mga kamag-anak nila na di nila inimbitahan. Sabi maramot daw sila, gahaman, makasarili, at kung ano-ano pa. Kaya ayun, nag-iiyak yung napangasawa niya kasi nakonsume. Sobra naman yung mga kamag-anak na nagkalat ng chismis. Akala mo hindi pamilya? Sana pinabarangay nila kasi paninirang puri yon. Ayaw na rin nila lumaki yung gulo. Nawala rin naman kinatagalan. Pero may lamat na yung relasyon nila sa mga kamag-anak na yon. Feeling ko matagal nang may lamat yung relasyon nila. Paano mo naman nasabi? Kaya nga hindi sila inimbita. Ikaw ba naman yung may ganyang klase ka ng kamag-anak, iimbitahin mo pa sa kasal mo? Ako kasi hindi na. At kung sakaling ipagkalat niyang madamot ako o makasarili, ipapabarangay ko talaga sila para may kalagyan ng mga yan. Sinasabi mo lang yan kasi hindi pa sa'yo nangyayari. Bakit parang sinasabi mo na mangyayari nga sa akin yan? Hindi ah. Ayan ka na naman. Advance ka na naman mag-isip eh. Gusto ko lang namang makasal na tayong dalawa. Ayaw mo ba yun? Ha? Ano? Ano? Huwag kang sumigaw. Sige ka. Magigising anak natin. Ikaw kasi, nakakainis ka. O ano na? Naghihintay ako ng sagot mo. Basta. Basta-basta kapag nalalaman dyan. Ayusin mo kasi kung paano ko sumagot. Mabuti pa matulog na tayo. May pasok ka pa bukas, di ba? Matulog ka mag-isa mo. Sige. Bahala ka dyan. Gabing-gabi na nag-iinarte ka pa rin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay ayoko pang magpakasal. Wala pa yun sa plano ko kasi ayoko pang matali kay Neneng. Mahal ko siya, oo, pero alanganin ako sa gusto niyang mangyari dahil pagkasal na kami ay mas magkakaroon na siya ng karapatan sa akin at mas mahahawakan na niya ako sa liig. Ako pa naman yung tao na ayaw na kinokontrol kasi nawawalan ako ng gana kahit na mahal ko pa siya. Saka ang gastos kayang magpakasal. Wala pa nga kaming ipon ni Neneng, Papa Dudut. Kulang na kulang yung sinasahod ko sa pamamasada tapos may mga binabayaran pang loan si Neneng na ginagamit niya noon na pampagamot sa nanay niyang nagka-cancer. Pero sa kasamaang palad ay binawian din ng buhay. Kaya naman nalubog talaga siya sa utang. Idagdag pa na siya pa rin ang bumubuhay sa pamilya niya at nagpapaaral sa dalawa niyang kapatid na nasa college. Kaya nga lalo kaming nagigipit. Tapos gusto niya pang magpakasal? Kahit na sabihin mong civil wedding lang yon ay gagastos pa rin sa reception. Gusto pa naman niya na invited lahat ng kamag-anak niyang sigurado kung wala namang ambag sa gastos tapos magti-take out pa ng pagkain. May pagkabida-bida kasi yan. Kunwari lang na gustong pili ang i-invite pero sa huli lahat naman ay kasama. Saka ayaw rin ng parents ko sa ideya ng kasal lalo na si tatay. Yung mga kuya ko hindi naman kasal sa mga kinakasama nila kaya bakit ako magpapakasal kay Neneng? Yon ang nasa isip ko ng mga panahon na yon. At habang mas lalong pinipilit ni Neneng na magpakasal na kami, unti-unti naman akong nawawala ng amor sa kanya
at mas pinagtutuunan ko na lamang ng pansin ang pambababae, Papa Dudut. Hoy, Tonyo! Akala mo siguro habang buhay mo may tatago sa akin yung relasyon yun ng babae mo, no? Para sabihin ko sa'yo, bobo ka magtago! Alam ko na lahat! Ha? Sino nagsabi sa'yo? Eh di sino pa ba? Di yung mga chismosa sa paligid na nakakakita tuwing hinahatid sundo mo yung babae mo? Ay, kahit kailan talaga pahamak sila. At sila pa talaga yung sinisisi mo? Eh ikaw tong gumagawa ng kalokohan? Kapal na mukha mo? Habang nagtatrabaho ako, wala kang inatupag kundi lumande. Para sa kaalaman mo, nagtatrabaho lang din ako. Masyado ka lang malisyosa, kaya lahat na lang ng bagay binibigyan mo ng kulay. Huwag mo akong paratangan ng kung ano-ano. Sa ating dalawa, ikaw ang may ginagawang kahayupan. Hindi ka na nahiya. At anong dapat kong ikahiya? Sige nga. Tinatanong mo pa talaga? Marami. Alam mong may kinakasama ka na at may anak na tayong dalawa. Tapos dikit ka pa rin ang dikit dun sa babaeng yon. Kahit na sabihin mong siya tong lumalapit sa'yo, sana ikaw na mismo yung kusang umiiwas. Kaso gusto mo rin na nilalandi ka niya, kaya hinahayaan mo siya. Wala nga kaming ginagawang masama, Neneng. Magkaibigan lang kami ni Krisha. Magkaibigan? Bobo ba ang tingin mo sa akin, Tonyo? Hindi yan ang kwento na narinig ko tungkol sa'yo. Hirap sa'yo, mas nagpapaniwala ka pa sa mga sabi-sabi kaysa sa akin na kinakasama mo. Wala ka talagang tiwala sa akin eh. Noon meron, pero ngayon wala na. Ubus na. Eh di wala na rin palang kwenta na magsama tayo kasi wala ka na rin namang tiwala sa akin. Ano sabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Ewan ko sa'yo. Di ka lang praning. May pagkabingi ka rin. Aray ko, Kapal Neneng. naman ang mukha mo, Tigilan mo sabihan yan. ako Huwag ng mo ganyan. hampasin. Lintik ka. Paano hindi ka hahampasin? Eh sumusobra ka na. Hindi mo na ako nirespetong buwisit ka. Hoy, Neneng! Bakit mo sinaktan ang anak ko? Tay, inaaway niya ako oh. Nakuha mo pa talaga magtago sa likod ni tatay, ha? Siyempre, sasaktan mo na naman ako. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang makapal! Lakas ng loob mong pagbuhatan ng kamay tong anak ko sa loob pa mismo ng pamamahay ko? Tay, yung anak nyo kasi, huling-huli na ng bababae, ayaw pa rin umamin. Wala nga akong aaminin. Kita nyo na? Eh alam na halos ng buong barangay natin na hindi lang niya basta pasahero yon. Saka alam naman niyang nilalandi siya noon pero hindi pa rin siya umiiwas. Totoo ba yun, Tonyo? Tay naman. Sumagot ka! Totoo ba yun? Opo, pero wala kaming relasyon ni Krisha. Oh, ayun naman pala eh. Wala daw silang relasyon. Ano ba pinuputok ng butsi mo dyan, Neneng? Seryoso po ba kayo, Tay? Tinatanong niyo pa talaga kung ano? Magalit ka kapag nanakan ni Tonyo yung babaeng yon. Pero kung wala namang nabubuo, wag mong sasaktan tong anak ko. Akala mo ba hindi ko na-obserban yung pagbubunga mo sa kanya? Hindi lang ako umiimik pero namumuro ka na. Baka nakakalimutan mo, sino dapat ang masusunod sa inyo sa pamamahay na to? Si Tonyo dapat ang nasusunod at hindi ikaw. Tay naman! Mas kinakampihan niyo pa po ba si Tonyo kaysa sa akin? Ako po ang kinakasama niya. May anak kami. Kinakasama pa lang pero hindi pa asawa. Kaya wala kang karapatang diktahan ng anak ko. Di na ako magtataka kung bakit ayaw niyang magpakasal sa'yo. Walang tigil kasi sa pagputak yung bunganga mo. Papa Dudut, sabihin nyo na ang isip bata ko pero masaya ako na napagsabihan siya ng tatay ko. Sumusobra na kasi si Neneng sa pangiinsulto niya sa akin at aaminin kong inapakan niya ng gusto ang pagkalalaki ko. Biruin nyo ha, naturingan pa naman siyang teacher, nirerespeto ng mga estudyante niya sa eskwelahan tapos siya mismo ay hindi marunong rumespeto sa kinakasama niya. Kaya buti na lang talaga to the rescue si tatay kaya nakatikim tuloy ng masasakit na salita si Neneng sa kanya, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay nakonsensya pa rin ako noong nakita ko ang malungkot na reaksyon sa mukha ni Neneng. Gusto ko sana siyang suyuin pero pinigilan ko ang sarili ko dahil indikasyon lamang yon ng pagiging mahina ko. Bukod doon, baka isipin ni Neneng na kinakampihan ko siya at ipilit na naman niya ang pagpapakasal namin.
Basta sigurado ako sa desisyon kong ayoko pang matali sa kanya. At masaya naman ako dahil suportado yon ng mga parents ko ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napansin kong nanlamig sa akin si Neneng pagkatapos ng away naming yon, kung saan ay nakasagutan niya si tatay. Pero imbes na mag-alala, hinayaan ko lamang siya sa pag-iinarte niya. Alam kong maarte ang mga babae pero lilipas din naman yon at magkakabati rin kami. Hindi nga ako nagkamali dahil pagkaraan ng ilang araw, parang normal na ulit ang turingan naming dalawa ng kinakasama ko. Pero syempre hindi pa rin nawala yung pagiging taklesa at selosa niya, Papa Dudut. Doon ako na-depress at napaisip sa mga desisyon ko sa buhay. Pinagsisihan ko kung bakit nagkagusto ko kay Neneng nang ma-realize ko na hindi pa pala ako readyng bumuo ng pamilya kasama siya. Mahal ko sila ng anak ko pero ayoko pang magpatali sa kanya. Kaya nga naisip ko na ano kayang pwedeng mangyari sakaling may nakilala kong iba. Dumating ako sa puntong yun din dahil wala lang. Hindi dahil wala lang. Meron akong dahilan. Bagay na napag-uusapan namin ng tatay ko nung minsang kinumpronta niya ako. Tonyo, inaaway ka pa ba ni Neneng? Paminsan-minsan po. Pero di na palagi kasi baka raw makasagutan na naman niya kayo. Natakot yata sa inyo. Aba, dapat lang naman takot siya sa akin. Nagre-reyna-reynaan siya sa bahay natin nakikitira lang naman siya. Hayaan niyo na po si Neneng, tay. Pinagsabihan ko na naman siya. Kaya di na yun uulit. Pinipilit ka pa rin ba niya magpakasal? Opo, binabanggit pa rin niya. O anong sagot mo? Na hindi pa ako handa. Tapos tinanong niya ako kailan daw ako magiging handa. Pag lumaki na yung anak namin. Di na lang ako umimik kaya nagtampo na naman siya sa akin. Hindi ko na po alam gagawin. Ayoko naman nakikita siyang nagtatampo pero ayoko pa rin kasi talagang magpakasal sa kanya eh. Sigurado ka ba na ayaw mo lang kasi hindi ka pa handa? O baka naman may iba ka na talaga? Baka naman kayo talaga nung babaeng tinutukoy niya. Tay naman eh. Wala talaga akong may tatago sa inyo. Siyempre, tatay mo ako. Kaya sabihin mo na. May relasyon na kayo, no? Opo. Sinasabi ko na nga ba Hindi totoong hindi ka pa handa magpakasal kay Neneng. Hindi mo lang talaga siya mahal. Mahal ko naman po si Neneng pero nawala na lang yun sa dalas ng pag-aaway namin. Alam mo, tayo mga lalaki, pag mahal natin yung babae, ura-uradang pakakasalan natin yan. Kaya duda ako sa'yo nung sinabi mong mahal mo naman si Neneng. Ayaw nyo rin namang makasal ako kay Neneng, di ba? Oo, kasi nararamdaman ko na kokontrolin lang niya buhay mo. Baka pagkatapos ng kasal, sakal na sunod na mangyari sa'yo. Pero maiba tayo. Ano bang nagustuhan mo doon sa bago mo? Maganda po, sexy, makinis, tsaka Magaling sa kama? Oo tay, ako yung sumusuko. Ibang klase. Ay, nakakaingit ka naman. Pero yung usapan natin Huwag na huwag mong bubuntisin kung ayaw mo malintikan ka. Saka ayusin mo yung pagtatago sa relasyon nyo. Kasi parang aso yung si Neneng. Ang talas ng pangamoy. Yun nga tay, ayoko na pong itago yung relasyon namin ni Krisha. Mas mahal ko na po siya kaysa kay Neneng. O anong plano mo? Makikipaghiwalay na po ako kay Neneng. Pero di ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Baka kasi hindi siya pumayag. At bakit di siya papayag? Ipamukha mo na ayaw mo sa kanya para siya na mismo yung kusang makipaghiwalay sa'yo. Sigurado po ba kayo na gusto nyo kami maghiwalay ni Neneng? Aba, oo naman. Sabi mo maganda yung bago mo at mas mahal mo na siya kaysa kay Neneng. Di, palitan mo na yung kinakasama mo. Tutal, nakikita ko rin na hindi ka na masaya sa kanya. Tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang dapat na gawin mo, makipaghiwalay ka kay Neneng kaysa nagmumukmuk ka dyan. Alam nyo, tama po kayo. Di dapat ako nagmumukmuk dahil lang dun. Buti na lang talaga okay lang sa inyo na hiwalayan ko si Neneng. Tsaka wala rin kasi akong nakikitang future sa kanya. Hanggang ngayon, dami pa rin niyang utang na binabayaran. Si Krisha mayaman to, tay. Daming pera.
Pinuutang pa nga akong pampapogi ng tricycle ko. Nako, kung ako sa'yo, hindi ko napakakawalan yung bago mo. Mayaman pala yan eh. Jackpot ka na dyan, Tonyo. Tama naman si tatay na mas mayaman si Krisha. Manager kasi siya sa opisinang pinagtatrabahuhan niya. Hindi tulad ni Neneng na maraming utang at may responsibilidad pa rin sa kanyang pamilya, kahit na may sarili na kaming pamilya. Madalas nga namin yung pinagtatalunan kasi imbes na sa amin na lamang ng anak niya mapunta yung sweldo niya, nakikihati pa ang pamilya niya. Siyempre si Neneng pa rin naman ang masusunod kasi pera niya yon. Pinaghirapan niya yon at pinagtrabahuhan niya kaya hindi lamang ako masyadong nagsasalita. Pero deep inside ay naiinis ako kasi pag may pera ako dapat ay pera din niya. Pero kapag pera niya, kanya lang. Napaka-unfair, Papa Dudut. Doon ko nga naisip na hindi na talaga maayos ang relasyon namin ni Neneng. Hindi ko na rin siya nakikita sa future ko kasi meron na akong ibang babaeng nagugustuhan. At suportado yon ni tatay dahil naobserbahan niya na hindi na ako masaya sa piling ni Neneng. Alam kong maraming magagalit sa akin pero masama bang kumawala sa taong hindi mo na mahal? Alam kong hindi ko na mahal si Neneng kasi naubos na lamang yung pagmamahal na yon. At natuon na lamang sa ibang babae, Papa Dudut. Kaya nga gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya pero alam kong hindi siya papayag. Tapos doon ako nakaisip ng paraan para siguradong si Neneng na mismo ang makipaghiwalay sa akin, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga kasi parang nabibingi ako. Sabi ko, gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. At bakit? May nagawa ba ako para hiwalayan mo? Wala. Pero hindi na ako masaya kasama ka eh. Ayoko na. Kaya palayain mo na lang ako. Wow ha? Tinanong mo ba ako kung masaya pa ako nakasama ka? Kung hindi ka na pala masaya, bakit ka pa nakikisama sa akin? Kasi mahal kita. At pamilya tayo. May anak tayo, Tonyo. Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero ayoko na nga talaga, Neneng. Mahirap bang intindihin yon? Oo, hirap talaga akong intindihin. Marami kang kalokohan na pinalampas sa tiniis ko. Tapos ikaw pa tong may lakas ng loob na itapon yung pinagsamahan natin? Ay nako, paulit-ulit naman tayo eh. Hindi ba natin pwedeng ayusin to? Kasi willing naman ako magbago kung ako yung may kasalanan. Siguro naiingayan ka sa akin kaya ayaw mo na ako makasama pero wala namang iwanan no. Mahal kita, Tonyo. Hindi na kita mahal, Neneng. Kaya pwede ba? Huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo sa akin. At bakit? Dahil may mahal ka ng iba? Kainis ka talaga. Sagutin mo na lang yung tanong ko. May mahal ka na bang iba? Oo! Meron na! Kaya sana masaya ka na. Sino yan? Yung kalandian mo ba yan sa terminal, ha? Oo, si Krisha nga. Kaya sana manahimik ka na dyan. Gusto mo akong manahimik? Eh di sana hindi mo kinalantari yung babaeng yon para nananahimik ako. Bakit? Hindi naman tayo kasal ah. Tsaka di mo ako pagmamay-ari. Wala kang karapatang diktahan ako sa dapat at hindi ko dapat gawin. Di mo pa rin ba nare-realize na kaya nawala na lang yung pagmamahal ko sa'yo dahil din sa pagiging taklesa mo? Ang ingay mo! Para kang inahing manok na putak ng putak. Tapos pilit ka pa ng pilit sa akin na magpakasal tayo. Ayoko pa nga eh. Buti na lang talaga di ako pumayag sa gusto mo. Kasi baka kung nagkataon, natali pa ako sa'yo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw pa yung lugi sa ating dalawa. Oh, ngayon isusumbat mo na naman yung natapos mo. Oo na, ikaw na yung may pinag-aralan, ako na yung wala. Pero hindi pa rin mababago nun yung kagustuhan ko na makipaghiwalay na sa'yo. Tonyo naman, ayusin natin to. Kawawa naman yung anak natin. Wala akong pakialam. Naririnig mo ba yung sarili mo? Ganyan ka na ba talaga kasama para mawalan ka ng pakialam sa anak natin? Magkakaanak na rin kami ni Krisha. At doon ako mas may pakialam. Ano ka mo? Yun yung rason kaya gusto ko na maghiwalay tayo. Bukod sa hindi na rin kita mahal.
Napaka-demonyo mo, Tonyo! Napaka-walang hiya mo! Makapal na kung makapal. Pero sana irespeto mo na lang yung gusto ko. Huwag mo na rin akong piliting makisama sa'yo kasi ayoko na. Hindi na kita mahal, Neneng! Iyak nang iyak si Neneng nang malaman niyang magkakaanak na kami ni Krisha. Kung dati naaawa pa ako sa kanya pag nakikita ko siyang umiiyak, ay wala na akong naramdaman na mga panahong yon, bukod sa kagustuhan kong makipaghiwalay na sa kanya. Hindi ko na kasi siya mahal at ayoko namang ipagpilitan pa ang relasyon namin kung hindi na talaga uubra. Suportado rin naman ako ni tatay sa desisyon ko, kaya malakas ang loob ko. Sa katunayan ay pinagalitan pa nga niya si Neneng noong narinig niyang umiiyak ito ng araw na yon, Papa Dudut. Nagmakaawa pa ulit si Neneng sa akin pero sinabi kong hindi na magbabago ang desisyon ko. Pinagtabuyan ko na sila ng anak namin sa bahay dahil may plano na akong patirahin doon si Krisha. Kaya umalis na rin si Neneng at bumalik na sa bahay nila. Simula noon ay nagsama na kami ni Krisha at marami kaming plano tulad nang bubukod kami sa oras na makapanganak siya. Pero pagkalipas ng 5 buwan, nalaman kong may kinakalantari siyang ibang lalaki. Galit na galit ako dahil sa pangangaliwa niya. Pero mas lalong gumuho ang mundo ko nang ipagtapat niya sa aking hindi raw ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Ang tatay noon ay ang lalaking kinakausap niya na noon ay nasa Amerika na. Pinagsabay niya kami ng mga panahong yon tapos nagkalabuan daw kasi sila noong paalis na ito at hindi niya agad nasabi rito na buntis siya sa anak nila. At dahil nga sa takot sa kahihiyan, humanap siya ng sasalo sa magiging anak niya para maging tatay nito. At ako ang napili niya. Pero gusto na raw nilang magsama kaya walang pasubali akong iniwan ni Krisha. Durog na durog ang puso ko nang lokohin niya ako. Kinasusuklaman ko siya pero doon ko naisip na baka karma ko yon sa pangiiwan at pagtataboy kay Neneng at sa anak namin. Pero hindi pa pala tapos ang kapalaran sa paniningil sa akin dahil may nangyari ulit na hindi ko inaasahan. Nagkasakit po si tatay sa atay dahil na rin sa walang humpay na pag-inom ng alak nang umuwi siya rito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay labas-pasok kami sa ospital at nagkakandako ba na si nanay sa pagtatrabaho sa ibang bansa para lamang matustusan ang gamutan ng tatay namin, Papa Dudut. Hirap na po ako at nagsisisi dahil sa mga ginawa ko. Kaya nga sinubukan kong pumunta kina Neneng para makipagbati sa kanya at humingi na rin ng tawad. Pero nabalitaan ko na nakalipat na pala sila ng mas malaking bahay na matagal na niyang kinuha at tinuhulugan para sa amin pag nakasal na kami. Noong isang beses na pinuntahan ko siya doon ay naggalit siya sa akin at pinakaladkad ako sa mga gwardya palabas ng subdivision nila. Hindi na rin niya pinakita sa akin ang anak ko dahil wala raw akong karapatang kilalaning tatay ng bata, Papa Dudut. Alam ko na maraming galit sa akin dahil sa ginawa ko pero nagbabagong buhay na naman ako. At patuloy na nagsisikap para makatulong sa pagpapagamot ng tatay ko, Papa Dudut. Wala namang perpektong tao. Lahat nagkakamali kaya sana'y huwag niyo akong husgahan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko sa inyong programa na Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tonyo. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga lagi nakatutok sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mabel. May lahing hapon ng mother side namin pero dahil kamukha ko, ang tatay ko ay hindi ito halata sa akin. Bata pa lamang ay malapit na ako sa lola ko at sa kanya ko rin naman na ang hilig ko sa arts. Hindi naman po sa pagyayabang pero talent ko po ang drawing at painting. Bago mamatay ang lola ko ay palagi niyang sinasabi sa akin yung tungkol sa isang Japanese art
na kung tawagin ay kintsugi, kung saan ang isang basag na vase ay binuo muli sa pamamagitan ng ginto. Doon ko po ibinase ang pananaw ko sa buhay, Papa Dudut. At kung bakit na-relate ko ang buhay ko sa kintsugi, ay malalaman ninyo po sa dulo ng aking kwento. Galing ako sa mahirap na pamilya, Papa Dudut. Jeepney driver ang tatay ko at si nanay naman ay nanilbihan bilang kasambahay. Pero noong palagi na siyang nagkakasakit ay huminto na siya sa pagtatrabaho. Sa kasamaang palad ay namatay ang tatay ko nang inatake siya sa puso habang pauwi sa amin. Ang mahirap pa doon ay nangyari yon ilang araw lang mula nang makapanganak ako sa kambal ko. At dahil ako ang panganay sa aming magkakapatid ay ako rin ang inasahang sasalo sa naiwang responsibilidad ni tatay. Nakapagtapos naman po ako ng nursing pero sa halip na mag-apply sa mga ospital sa Pilipinas ay mas pinili kong mag-abroad na lamang kahit na caregiver ang maging trabaho ko. Sakto pa noon na tinawagan ako ng pinsan ko at inalo kong interesado kong magtrabaho sa Spain. Mahigit 2 dekada po ako nagtrabaho noon sa Spain bilang caregiver. Kaya hindi ko nakasama ang mga anak ko sa paglaki nila. Napapanganak ko pa lamang kasi noon nang mag-abroad ako. Mabuti na lamang at madali akong natanggap doon dahil kay Donna na matagal ng caregiver sa Valencia, Spain. Sa tagal kong nagtrabaho sa ibang bansa ay idinaan ko na lamang sa iyak ang matinding pangungulila sa pamilya ko. Kung makakapagbakasyon man kasi ako sa Pilipinas ay hindi rin naman ako nagtatagal. Kung tutuusin, Papa Dudut, kaya naman sana naming mag-asawa na maitawid ang pagpapamilya. Pero hindi sasapat ang kinikita ko kung isasama ko pa roon ang pampaaral sa sarili kong mga kapatid. Sinabi ko na lamang sa asawa ko na gusto kong maranasan ang mga anak namin na makapag-aral sa private school. Kaya kailangan ko ng malaking-laking sweldo. Pero ang totoo, bukod doon ay kailangan ko rin munang tapusin ang obligasyon ko sa 2 kong kapatid at kay nanay na wala ng trabaho ng mga panahong yon. Gina, kumusta? Nakuha mo na ba yung perang ipinadala ko sa'yo? Oo ate, nakuha ko na. Salamat ah. Bukas na bukas yan magbabayad ako para makakuha ng exam permit. Sigurado ka bang makakapag-exam ka? Oo naman ate, pambayad lang naman yung kulang. Nasaan yung resibo ng binayaran mo nung prelims at midterms nyo? I-send mo sa akin, gusto ko makita. Si ate naman oh, wala ka bang tiwala sa akin? Mahirap ba yung hinihingi ko sa'yo? Pipicturan mo lang tapos isi-send sa akin. Kayang-kaya mo nang gawin yun ngayon. Ano kasi ate, wala ako sa bahay ngayon. Bakit? Nasaan ka ba? Nandito sa kaibigan ko, mag-group review kami. Sa kaibigan mo o sa boyfriend mo? Magsabi ka ng totoo. Ha? Saan naman ang galing yan ate? Wala pa akong boyfriend. Binigyan kita ng pagkakataong magsabi ng totoo bago ako magalit kasi gusto kitang maintindihan, Gina. Pero ano tong ginagawa mo, ha? Ate, Ano? Hindi ka na makapagsalita? Kasi hindi ka lang basta may boyfriend. Ha? Akala mo hindi ko malalaman na 4 na buwan ka ng buntis? At nalaman ko lang yun kung kailan napadala na kita ng pera. paano mo nalaman ate? Sinabi sa akin ni nanay. Humihingi siya ng pera para sa gastusin sa bahay at sinabi ko ipapadala ko na lang sa'yo. Pero alam mo kung ano sinabi niya? Huwag ko na raw ipagkatiwala sa iyo yung pera kasi baka gamitin mo lang dyan sa pagbubuntis mo. Ginawa ni nanay yon? May usapan kami na hindi niya At sasabihin. talagang gagamitin mo pa si nanay para dyan sa kasinungalingan mo. Hoy Gina, 1 taon na lang at makakatapos ka na tapos malalaman ko na hindi ka naman pala talaga nag-e-enroll? Pinagmukha mo pa akong tanga sa mga kwento mo na pasado ka sa exam? Ate, sorry. Wala na kasi akong choice noon. Pinalayas na ako ni nanay sa bahay. Tapos hindi rin ako pwede sa bahay ng boyfriend ko kaya nangungupahan ako ngayon. Hindi ko na problemang nalagay ka sa ganyang sitwasyon.
Ginusto mo yan! Ginusto mong lumandi habang nag-aaral ka pa! Hindi ka man lang nakahintay na makatapos ka at makapagtrabaho muna! Paano mo ngayon bubuhayin yung bata pag nakapanganak ka na, ha? Yung boyfriend mo, nasan siya? Gusto ko siya makausap! Wala siya rito, ate. Nasa trabaho pa siya ngayon eh. Ano trabaho ng boyfriend mo? Konduktor ng bus, ate. Nagkakasya ba yung sinusweldo niya para sa inyo? Yun na nga, ate. May pinapaaral din kasi siyang kapatid kaya hindi siya masyadong nakakapag-abot sa akin. Eh di sana hindi ka muna niya binuntis. At ikaw naman, isa ka pang hindi nag-iisip ng maayos. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapadala sa iyo Lahat ng kailangan mo sa school ibinibigay ko kasi gusto ko makapagtapos ka. Yun yung pangarap ni tatay para sa iyo. Huwag ka nang magalit, ate, please. Kung gusto mo, ipapalaglag ko na lang to para wala na. Boba! Ang bobo-bobo mo, Gina! Ang sabaw mong kausap! Mas lalo mo lang palalakihin yung problema! Hindi ko na alam ang gagawin ko, ate. Nang dahil dito sa batang dinadala ko, parang ayaw na sa akin ang lahat. Hindi ginusto ng batang yan na mabuo siya. Responsibilidad niyo siya, kaya matuto kayong panindigan yan. Aminado naman ako, Papa Dudut, na medyo na-spoil ko ang mga kapatid ko, lalo na si Gina. Dahil kilala ko siya na masipag mag-aral, lahat ng kailangan niya ay ibinibigay ko. Kahit na minsan ay malaki-laking halaga ang hinihingi niya. Pero kung spoiled sila sa akin ay mas lalo naman ang mga anak namin ni Larry. Ang mahirap lang doon ay naging malayo ang loob nila sa akin. Hindi ko naman sila masisisi dahil wala ako sa kanilang tabi habang lumalaki sila. Sina nanay naman kahit mga bagay na hindi dapat hinihingi ay sa akin na rin nila inaasa. Pakiramdam ko tuloy noon ay para na lamang akong ATM sa kanila. Ni hindi man lang nila ako naisip na kumustahin. Mabuti na lamang at napunta ako sa mabigat at galanting amo noong time na yon. Isang matandang babae na negosyante ang una kong inalagaan. At nang pumanaw ito ay 2 pa ang naalagaan ko bago ako napunta sa pag-aalaga ng isang matandang lalaki. Naputulan ito ng magkabilang binti sa isang aksidente sa mismong araw kung kailan pumanaw ang asawa nito kaya hindi na ito nakakalakad noong mga panahong yon. Papadudot kahit tinaasan ang sweldo ko parang kulang pa rin yon tuwing nagpapadala ako sa Pilipinas. Kumuha kasi ng mamahaling sasakyan ng asawa kong si Larry, pinagtalunan nga namin yon noong una dahil hindi naman namin yon kailangan. Pero iginiit niya na magagamit niya ang sasakyan sa paghahatid ng mga bata kaya hinayaan ko na lamang siya. Wala na rin naman akong magagawa noon dahil siyang naghahawak ng perang kinikita ko. Noong mag-college na ang mga anak namin ay pumayag ako na pumasok sila sa isang pribadong university sa Batangas. Dahil sinabi ng asawa ko na kakayanin naman daw naming tustusan yon. Nakaisip kasi siyang mag-buy and sell ng mga motor. Bukod pa doon ay nag-invest sa isang networking si Larry. Malaki naman ang kinikita niya noong una pero kalaunan ay naipasarado rin yung kumpanya matapos madiskubre na iligal ito. Ang masama doon ay lahat ng ipon namin ay ginamit na ni Larry sa investment sa pagbabaka sakaling matriple ang babalik sa amin, Papa Dudut. Larry, anong balita? Hindi na ba talaga maibabalik yung pera? Wala na, mahal eh. Wala nang pag-asang maibalik pa yun sa atin. Nagsara na yung kumpanya. Ano ba naman yan? Paano na yung ipon natin? Ang tagal kong pinag-ipunan yun tapos mawawala na lang ng ganong kabilis? Yung bayanse mo ng motor, kumusta? Yun na nga, mahal eh. Dumagdag pa yun sa problema. Bakit? Ano nangyari? Ipinautang ko kasi yung 5 motor sa mga kaibigan ko. Ang kaso, hanggang ngayon hindi pa rin sila nagbabayad. Ano? Bakit mo naman kasi sila pinautang? Mga kaibigan ko naman sila eh. Kaya nagtiwala ako. Kaso yung iba, tinakbo na talaga ako eh. O ano ngayon? Wala na tayong pera? Susweldo ko pa naman dyan, di ba?
Kung kailan naman nagpaplano na akong umuwi ng Pilipinas tsaka pa to nangyari? Gustong gusto ko nang umuwi, Larry. Saka ka na umuwi. Kung pwede, mag-extend ka pa ng ilang taon dyan. Samantalayin mo na habang boy pa yung matandang inaalagaan mo. Pero gusto ko na makita yung mga anak natin. Baka pag tumagal pa ako rito, hindi na nila ako kilala. Kailangan natin ng pera. Gagawa ko rin naman ng paraan yun, nasira akong negosyo. Ako nang bahalang kumausap sa mga anak natin. Basta magtiyaga ka lang dyan. Sa tingin mo, may magagawa pa ako? Pasensya ka na, mahal. Minalas lang talaga eh. Konting tiis pa, mababawi rin natin yun. Paano nga mababawi? Puro palpak naman yung naiisip mong negosyo. Baka mas mabuti kung maghanap ka na lang din ng trabaho. Yung permanente para mabilis tayong makabawi. Ano naman trabaho yung papasukan ko? Sa tingin mo, makakahanap ako ng trabaho ng malaking sweldo kagaya mo? Nasa Pilipinas ako. At alam mong high school lang ang tinapos ko. Hindi mo na ba kayang dumiskarte? Kung gusto mo, bumalik ka na muna sa pamamasada ng jeep. Kahit paano makakatulong din yun sa gastusin sa bahay. Gusto mo ba talagang dumiskarte ako o gusto mo lang kaming tipirin? Hindi ko kayo titipirin! Ako nga yung nagtitipid dito para sa inyo eh. Lahat ng pera ko ipinapadala ko sa inyo dyan sa Pilipinas. Hindi madali yung trabaho ko rito. At sana isipin nyo naman yun tuwing nagsasayang kayo ng pera. Ah, ganun, nanunumbat ka na ngayon. Sige, kung gusto mo na magtrabaho ako, sige, magtatrabaho ako. Bahala na yung mga anak natin sa sarili nila. Total, malalaki na naman sila. Kain na nila ang sarili nila. Ano ka ba naman? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sabi ko nga 'di ba, kahit mamasada ka na lang ulit para kumikita ka kahit papano. O kaya yung sasakyan natin. Parentahan mo para habang wala pa akong padala, nakakapag-abot ka pa rin sa mga bata. Makapagsalita ka naman parang wala akong kwenta rito. Baka nakakalimutan mo, may usapan tayo bago ka umalis. Sinabi mo na ako nang bahala sa mga bata at ikaw na lang yung magtatrabaho. Pero iba na yung sitwasyon ngayon. Ang laki nung nawala sa atin. Hindi na pwedeng ako na lang yung naghahanap buhay. Kung nahihirapan ka na, di itigil mo na yung pagsusuporta sa wala mong kwentang pamilya. Lalaki na ng mga kapatid mo pero pinapadala mo pa rin. Kailangan din nila ako. Hindi lang kayo yung pamilya ko kaya wag mo nang gawing issue yon. Tsaka mas malaki pa rin naman yung binibigay ko sa inyo ah. Kaya na magtrabaho ng mga kapatid mo, kaya pabayaan mo na sila. Ipadala mo sa akin ang buong sweldo mo nang hindi tayo magkaproblema. Papa Dudut, wala akong nagawa kundi ang iyakan ang pagkaubos ng savings namin dahil sa palpak na investment ng asawa ko. Sa tagal kong pinaghirapan ng perang yon, ay gano'n na lamang kabilis na naubos. Ang masama pa ay ni hindi man lang ako nakaramdam kahit kaunting pagsisisi mula sa kanya. Humingi siya ng pasensya pero ako pa rin naman ang nagmukhang masama. At dahil sa nangyari ay napilitan pa akong mag-extend ng ilang taon pa sa Spain sa parehong amo para muling makaipon bago ako umuwi ng Pilipinas. Pero dahil sa mga nangyari noon kahit papaano ay natuto na rin ako. Binawasan ko na ang pinapadala kong pera sa pamilya ko. Pero kahit naman binawasan ko ang pinapadala ko ay sasapat pa rin yon sa mga gastusin nila. Matapos nga ang 23 years na pagtatrabaho ko sa Spain bilang caregiver ay nagwakas na rin yon at nakauwi na ako ng Pilipinas. Ngunit pagdating ko sa amin kaliwat ka ng problema naman ang sumalubong sa akin. Ang bahay na tinitirhan ng nanay at mga kapatid ko ay naisangla na raw ng mga ito sa asawa ng pinsan ni nanay kaya doon muna sila nakitira sa amin. Yung kapatid ko namang si Gina iniwan ang kinakasama niya. At ang bunso ko namang kapatid ay huminto na sa pag-aaral mula nung nabarkada. Wala ni isa sa kanila ang nagsabi sa akin ng totoong nangyayari habang patuloy ang pagpapadala ko noon sa kanila ng pera. Kaya akala ko ay may magandang patutunguhan ang lahat ng naging sakripisyo ko. Ang mga anak ko naman sa halip na ma-excite sa pagbabalik ko ay parang gusto na lamang ulit akong pabalikin sa Spain. Hindi lang po yun ang nangyari. Nasangkot pa sa paluwagan ska ang mga asawa ko kaya nagbayad kami ng malaking halaga sa mga biktima niya. Mabuti na lamang po at nadaan sa pag-areglo kaya hindi na lumaki pa ang problema. Ang kaso, naubos ang sweldong naiuwi ko na akala ko'y mapapaikot ko sa pagnenegosyo.
nang dahil sa pagiging mahina ni Larry pagdating sa mga negosyong pinapasok niya. Papa Dudut, nakakapanghina ang pangyayaring yon at hindi ko na rin alam noon kung papaano pa ulit magsisimula, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, parang nagsisisi ako noon na umuwi agad ako sa Pilipinas. Sa dami ng problemang pinasan ko sa pag-uwi ko ay hindi ko man lang naramdaman ang mga pinaghirapan ko. At kahit na anong gawin kong panunuyo sa mga anak ko ay sadyang malayo na ang loob nila sa akin. Kung sagot-sagutin nila ako ay parang hindi nila ako ina. Masakit yon dahil para sa kanila rin naman ang ginawa kong pag-alis noon pero baliwala pa rin sa kanila kahit na anong paliwanag ang gawin ko. May natira pa naman akong pera at galing yon sa personal savings ko. Gagamitin ko sana yon sa pagpapatayo ng sarili kong karinderya kahit maliit lang muna. Alam kong hindi magiging sapat ang perang meron ako kung isasama ko pa roon ang pangsuporta sa pag-aaral ng aking kambal. Kaya rumakit muna ako, Papa Dudut. Nagluto ako noon ng mga kakaning dinideliver ko naman sa kantina mga eskwelahan doon sa amin. Minsan nagdadala rin ako sa munisipyo. Tumanggap din ako ng mga paluto para sa kung ano-anong okasyon. Sa mahigit 1 taong ko nang ginagawa yon ay mas dumami pa ang customers kong nagpapaluto sa akin. Kaya naman naisipan kong simulan ang pangarap kong karinderya. Bukod sa ipon ko, kalahati ng kapital noon ay inutang ko sa pinsan ko na best friend ko rin na si Donna. Pero kung kailang bala ko nang simula ng karinderyang ipapatayo ko sa food court sa palengke, ay saka naman may nangyari sa akin, Papa Dudut. Isinugod ako ni Donna sa ospital matapos atakihin sa puso bago pa man ako makauwi sa bahay namin. Na-confine ako ng ilang araw. Base sa mga test na ginawa ay nagkaroon ako ng heart enlargement dahil sa matinding pagod, stress at pagpapabaya sa kalusugan ko. Hindi naman kalakihan ang binayaran sa ospital dahil nailapit yon ng pinsan ko sa Kapitolyo. Kaunti na lamang ang binayaran namin pero sa check-up at maintenance naman ako nahirapan. Ang nakakasama pa ng loob, Papa Dudut, nang mangyari yon sa akin ni isang beses ay hindi man lang nagpakita ang asawa at mga anak ko sa ospital. Ganon din ang mga kapatid ko. Pumupunta naman paminsan-minsan si nanay pero dahil sa problema nila sa pera ay hindi na rin nakatulong sa mga bayarin. Naintindihan ko naman yon at naunawaan ko rin noong hindi niya nagawang samahan si Donna sa pag-aasikaso ng mga kailangan para mailabas ako ng ospital dahil sa kanyang katandaan. Pero kung nakakalungkot na ang nangyari noong inoperahan ako, mas naging malala pang sitwasyon nung nakauwi na ako sa bahay namin para magpagaling. Mahal, may pagkain na ba yung mga bata? Wala. Baka pwedeng ikaw na muna magluto para sa kanila. Hindi pwede. May lakad ako. Birthday ni kumpare bukas. Nakapangako na ako na pupunta ako sa kanila ngayon para tumulong sa pagkakatay ng baboy. Pero walang kakainin yung mga anak natin pag uwi nila. Bakit mo pa ba inaalala mga ngayon? Malalaki na sila. Kaya na nilang ipagluto yung mga sarili nila. Saka hindi na dito kumakain yung mga anak mo. Palagi silang kumakain sa labas kasama yung mga barkada. Ano? Kaya naman pala mabilis maubos yung allowance nila eh. Tapos hindi mo man lang nagawang pagsabihan para magtipid kahit kaunti. Hindi ko na problema yun. Ginusto nila yun kasi tamad yung mga anak mo. Ayaw nila magluto. Kahit pagsasayang nga, walang marunong sa kanila. Ikaw yung naiwan sa kanila kaya sana dinisiplina mo man lang. Sana tinuruan mo ng mga gawaing bahay. Tingnan mo ngayon, hindi maasahan. Mas marami pa yung oras nila sa barkada kaysa sa oras na nandito sila sa bahay. Masisisi mo ba sila kung lagi silang wala rito? Sino ba namang gagana umuwi kung bubungat kagad sa kanila? Yung nanay nilang pabigat. Grabe ka naman kung makapagsalita. Pasensya na ha. Hindi pa kasi ako pwede magkikikilos ngayon.
Kalalabas ko lang ng ospital. Hindi ko ginustong may mangyari sa akin pero siningil na ako ng katawan ko sa sobrang pagod at stress sa pagbuhay ko sa inyong lahat. Kailan ka pa ba kasi gagaling? Wala na tayong pera. Ano ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, magpagaling ka na para makabalik ka na sa Spain. Magtrabaho ka ulit doon kahit ilang taon pa. Mas mabuti pa nga kung nandun ka eh. Ano? Hindi na ako babalik sa Spain. Dito na ako sa Pilipinas. Ayoko namang tumanda na lang ako sa pag-aalaga ng ibang tao. At ayos lang sa'yo na nakikita kami naghihirap? Naririnig mo ba yung mga sinasabi ng mga kapitbahay natin? Kala mo kung sino raw tayo noon tapos biglang bagsak na ngayon. Mas mahalaga pa ba sa'yo yung mga sinasabi nila? Tsaka pwede ka naman maghanap muna ng trabaho habang nagpapagaling ako. Sa kalagayan ko, hindi ko pa kaya magtrabaho. Mahirap nga humanap ng trabaho ngayon. Ang kulit mo naman. Hirap kasi sa'yo. Kala mo ganun lang kadali yun eh. Wala namang ibang tatanggap sa akin kundi sa construction. Bakit kaya hindi mo subukan mag-abroad? Doon ka magtrabaho. Sa Saudi o kaya sa Japan. Para maranasan mo naman yung hirap na pinagdaanan ko. Para maramdaman mo kung gaano kahirap kitain yung perang winawaldas nyo. Ngayon ka pa talaga manunumbat? Baka nakakalimutan mo, mahina ka pa. Kapag pinabayaan ka namin, mabubulok ka na lang dito sa bahay. Kaya nyo gawin sa akin yon? Bakit hindi? Wala ka ng pakinabang sa amin. Pwede ka na naming iwan kung gugustuhin namin ng mga anak mo. Napakasama mo talaga. Ganun lang ba yung silbi ko sa pamilyang to, ha? Tingin nyo sa akin, ATM na kapag wala ng laman, wala na ring silbi sa inyo? Asawa mo ako, Larry! At ina pa rin ako ng mga anak natin! Pwede ba, Mabel? Wala akong oras para dyan sa kadramahan mo. Kailangan ko nang umalis. Ikaw nang bahala magluto para sa sarili mo. Huwag mo nang intindihin yung mga anak mo. Kain na nila yung sarili nila. Iwanan mo na lang talaga ako ng ganito. Ano bang inaarte mo dyan? Pauwi na rin naman yung 4 na pabigat dito sa bahay. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Pamilya ko yung sinasabihan mo ng pabigat. Ano bang dapat kong itawag sa kanila? Yung nanay mo at 2 kapatid mo, bit-bit pa ng isang anak niya. Mga palamunin ko rito sa bahay. Ang kapal na mukha mo! Pera ko naman yung ginagastos ko sa kanila! Asawa mo ako, kaya pera ko na rin yon. Kung alam ko lang na ganito yung gagawin nyo sa akin, hindi na lang sana ako umalis sa Pilipinas. Para pare-pareho rin tayo naghirap at tumirik ang mga mata sa gutom. Papa Dudut, kahit magwala pa ako sa galit ay wala na ring silbi yun. Hindi ko na rin inintindi ang kalagayan ko. Kung bigla na lang ba akong magko-collapse dahil sa taas ng emosyon ko at sigaw ako ng sigaw. Tapos na ang mahigit 2 dekada kong pagtatrabaho sa Spain at wala na rin akong perang maibibigay sa kanila. Kung kaya ko lang sana kaagad na magkikilos at magtrabaho pagkalabas ng ospital ay ginawa ko na. Pero dahil kalalabas ko lang naman ay medyo nakakaramdam pa ako ng pagkahilo. Isa pa ay hindi rin ako pwedeng palaging nakayuko kaya kahit ibang mga gawaing bahay ay hindi ko pa rin magawa noon. Si nanay naman ay palaging wala sa bahay dahil nagtitinda siya ng gulay sa tabing kalsada. Si Gina nakahanap ng trabaho noong panahon na yon. Yung anak naman niya ay laging pumupunta sa ama nito at bihira nang umuwi sa amin. Yung bunso ko namang kapatid ay halos doon na. Tumira sa bahay ng mga kaibigan niya na pare-parehong mga tambay. Kung hindi dahil sa pinsang kong si Nona, ay hindi ko na alam kung paano ko pa makakayanan ang lahat, Papa Dudut. Siyang sumama sa akin tuwing may check-up ako. Nakapangutang na rin ako ng pera sa kanya dahil kinulang na yung natira kong pera sa savings ko. Sa maintenance ko pa lamang ay lagas na yon, Papa Dudut. Nagkatrabaho naman si Larry kalaunan. Natanggap daw siya bilang driver ng bus. Ang kaso tuwing umuuwi siya, halos hindi na niya ako pinapansin. Parang naging hangin na lamang ako sa paningin niya. Napakahirap ng sitwasyon ko noon dahil kahit ang dami kong kasama sa bahay, ni isa sa kanila ay walang may pakialam sa akin. Kahit pa mismo sarili kong ina, siguro nga ay pera lang ang silbi ko sa kanila. Papa Dudut, aaminin ko na umabot na ako sa puntong gusto ko nang wakasan ang buhay ko. Napagod na kasi ako at nawala na rin ang pag-asang makakaalis pa sa sitwasyong kinakasadlakan ko noon. Sinubukan kong maghanap ng dahilan para patuloy pa rin lumaban sa buhay pero lalo akong pinanghihinaan
Dahil sa mga taong akala ko ay magiging karamay ko sa mga panahong wala pa akong magawa para tulungan ang sarili ko. Wala pa tayong pagkain. Pambihira naman oh. Pagod na nga ako sa trabaho, tapos wala pa akong datang pagkain dito. Pasensya na, Kuya Larry. Kakauwi ko lang din eh. Nasaan ba yung nanay mo? Nandun sa bahay ng kumari niya, nakiki-birthday. Buwisit! Ang dami nga kasama dito sa bahay, wala namang maaasahan. Mas maganda kung magsilayas na lang sana kayong lahat. Dahan-dahan ka naman sa pananalita mo, Kuya. Pare-pareho tayong may trabaho rito. Kung pagod ka, ganun din ako. Kung gutom ka, gutom din ako, kaya wag ako yung sinisigawan mo. Eh sino ba sisigawan ko wala na ibang tao rito? Lahat may kanya-kanyang lakad. Mga wala namang ambag. Buti sana kung may trabaho pa yung ate mo, kaso palamunin na rin ngayon. Makasabi ka naman ng palamunin, parang walang naitulong sa atin si ate ah. Matagal na yon. Wala na siya silbi ngayon. Kita mo naman, sa halip na makapagtrabaho, gumagastos pa sa pampacheck up niya. Hindi na lang kasi malagutan ng hininga para isang gastos na lang eh. Makapagsalita ka, parang hindi ka asawa ni Ate Mabel. Kapal ng mukha mo. Baka pagtanggol ka naman sa ate mo, kala mo naman may malasakit ka talaga sa kanya. Samantalang hindi mo rin naman siya inaasikaso, lalo na nung kalalabas na lang ng ospital. Marami akong inaasikaso. Nag-a-apply pa lang ako ng trabaho noon. Mahirap nang makahanap ng maayos na trabaho yung ganitong edad. Mabuti nga natanggap pa ako kahit tindera lang sa grocery eh. O edi ngayon may trabaho ka na. Ikaw nang bahala sa kuryente at tubig. Ano? Teka, bakit ako lang? Sa laki ng bill natin sa kuryente, halos wala nang matitira sa sweldo ko. Eh di humarap ka ng ibang racket para madagdagan yung kinikita mo. Gayahin mo yung ate mo. Hindi na ko, kontento ka na lang sa trabaho mong kakarampot yung sweldo. Wow, kakarampot na sweldo? Bakit? Milyones ba sinusweldo mo? Napakayabang mo eh, driver ka lang naman ng bus. At ikaw, tendera ka lang. Mas maliit yung sweldo mo kaya wala kang karapatang magyabang. Baka nakakalimutan mo, nakikitira ka lang dito. Kaya kung ako sa'yo, ayusin mo yung pag-uugali mo. Baka pulutin ka sakali ngayong gabi. Bahay to ni ate, kaya may karapatan din kaming tumira dito. Kasal kami ng ate mo kaya pagmamayari ko na rin to. Pwede ko kayong palayasin kung gugustuhin ko. Huwag kang mag-alala, makaisang buwan lang ako sa trabaho ko, aalis na rin ako dito. Sayong-sayo na tong bahay nyo. Kahit lulukin mo pa ng buo para hindi kami makapasok. Isara mo na yung bibig mo, Gina. Kung hindi ka magluluto, manahimik ka. Baka hindi kita matansya. Sa mga sinabi mo, mas lalo akong hindi magluluto. Bahala ka magutom. Ganun pala yung gusto mo, ha? Sige, simula ngayon, hindi na kayo pwedeng makialam ng mga pinamili ko rito. Bumili kayo ng sarili niyong pagkain. Wala na bang mas ilalakas yung sigawan nyo? Kulang pa eh. Kunting kapitbahay pa lang yung nakakarinig. Huwag kang makialam dito, Mabel. Talaga, Larry? Huwag ako makialam? Kung tutuusin nga, ako lang yung may karapatang magpalaya sa inyong lahat kasi bawat sentimong ginastos para maitayo tong bahay na to, galing lahat sa bulsa ko. Pare-pareho lang kayo naging palamunin nung nagpapakahirap ako magtrabaho sa Spain. Kung manunumbat ka lang sa mga naibigay mo noon. Ano, Larry? Patatahimikin mo ulit ako? Hindi porket may trabaho ka na, pwede mo na akong maliitin ng ganito. Tama si ate. Isa ka pa! Lahat kayo! Wala kayong karapatan na isipin at sabihin palamunin at pabigat ako sa bahay na to! Kasi kung meron man naging palamunin at pabigat sa buong buhay ko, kayong lahat yon! Papadudot, wala na yatang mas masakit pa sa mga narinig ko. Ipinamukha nila sa akin na wala akong silbi sa kanila. Sobrang sama ng loob ko noon, lalo na sa asawa kong akala ko'y siyang pinakaunang makakaunawa sa akin. Kung yung mga anak ko lang ay maunawaan ko pa sila dahil kahit minsan naman ay hindi ko sila naalagaan. Pero yung asawa ko at yung mga kapatid ko ay hindi ko akalain na kakayanin nilang pabayaan na lamang ako ng ganon. Si nanay naiintindihan ko rin dahil masyado na siyang matanda para mag-alaga pa sa akin. Hindi naman kalakihan ang bahay namin, kaya bawat away nila at pagtatalo tungkol sa mga gastusin ay napapakinggan ko. Ewan ko ba, pero parang sinasadya na talaga nilang marinig ko ang mga yon. Kung noon ay mahal na mahal nila ako, nung may sakit na ako ay parang bigla na lamang ako naging ibang tao para sa kanila. Sobra akong nanliit sa sarili ko.
Sa bawat araw na naroon ako sa bahay at naririnig ko mismo kung gaano sila nahihirapan ay parang gusto ko na lamang sukuan ng lahat. Papa Dudut, akala ko ay wala nang magandang mangyayari sa buhay ko nang dahil sa pagkakaroon ko ng sakit. Pero nung nakarecover na ako ay tinulungan ako ni Donna na makabangong muli. Hindi siya nagdalawang isip na pautangin ulit ako ng pera kahit alam niyang wala pa akong kakayanang magbayad. Kumpara sa akin, mas malaki ang naipon niya sa pagtatrabaho sa Spain dahil mas nauna pa siyang naging caregiver doon. Gusto niyang ituloy ko pa rin ang plano kong magnegosyo. Inalok niya ako na maging industrial partner niya. Bali ako ang magbabantay sa bagong pwesto niya sa palengke. Pumayag naman ako para may pagkaabalahan muli. Pero kapag tuluyan na akong nakarecover, saka ulit ako tatanggap ng mga paluto para makapagsimula sa pag-iipon. Ngunit bago pa man yon mangyari ay nakatanggap ako ng magandang balita mula sa anak ng dati kong amo sa Spain, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang nagbabantay ako sa tindahan ng pinsang kong si Donna, ay nakatanggap ako ng message sa aking social media account mula sa anak ng dati kong amo sa Spain. Nakasaad doon na pumanaw na ang dati kong amo. Sinabi rin sa mensahe na may gusto silang ibigay sa akin na kaunting halaga. Bukang bibig daw kasi ako ng tatay nila bago ito pumanaw. Nag-reply ako at nang sumagot ulit ang anak ng amo ko ay doon ko napagtanto na totoo nga ang sinasabi nito. Halos hindi ako makapaniwala nang pumasok sa bank account ko ang perang ibinigay nito bilang pasasalamat sa pag-aalaga ko sa kanilang ama. 3 buwang sweldo rin ang katumbas noon kaya gano'n na lamang ako kasaya. Nagpasalamat ako sa anak ng dati kong amo at nagpahatid din ng pakikiramay sa pagkawala ng kanilang ama. Ang pera namang ibinigay nila ay ginamit kong pampuhunan para sa isang maliit munang karinderya. Kumuha na lamang ako na makakatulong ko roon para makapagluto pa rin ako ng mga pinapa-order ko. Nang malaman ng mga anak ko na meron na naman akong pinagkakakitaan ay saka ko lang ulit naramdaman ang presensya nila. Pero dahil malalaki na rin naman sila ay natuto na rin ako, Papa Dudut. Natuto na akong tiisin sila kahit na maraming beses ko nang naisip na magbigay na lamang tuwing humihingi sila ng pera. Hindi ko naman yon ginawa para pagdamutan sila, kundi para matutunan nila na hindi lahat ng bagay na gusto nila ay nakukuha lamang sa panghihingi, Papa Dudut. Ibang klase rin yung mga anak mo, no? Nakaamoy lang ng pera, naaalala ka na ulit. Hayaan mo na sila. Hindi ko naman binigyan eh. Para matuto naman sila magsikap sa buhay. Teka, maiba nga ako. Bakit hindi mo pa palakihan tong karinderya mo? May sapat ka na namang pera. Ayokong ilabas lahat ngayon. Pwede naman ako magsimula muna sa simple lang. Di ba dito naman mas makikita yung diskarte ko? Kung sa bagay, naiintindihan kita dyan sa pagtatabi mo ng pera. Sa dami nang nangyari sa'yo mula nung bumalik ka rito, matuto ka na talagang magtabi. Magsisimula ulit ako ngayon. Kahit hindi na kasing laki ng kinikita ko nung nasa Spain ako, ayos lang. Kesa naman nasa bahay lang ako, tapos puro masasakit na salita pa yung naririnig ko. Hiwalayan mo na lang kaya yung asawa mo. Gustuhin ko man, hindi rin ganun kadali. Iniisip ko rin yung mga anak ko. Baka lalo lang sila magrebelde kapag nalaman nila na maghihiwalay na kami ng tatay nila. Ay, sabi ko na nga ba't yan ang isasagot mo eh. Kumusta nga palang pag-aaral ng mga yon? Makakapagtapos ba naman kaya? Ayun, konting tiis na lang. Napilitan ng lumipat sa public college dito sa atin. Wala eh. Hindi na sila kayang pag-aralin sa private. Sa baon pa lang nila at iba pang gastusin, kulang na sweldo ni Larry. Sa tuition pa kaya. Kung noon pa sana naisipan ni Larry na magtrabaho,
May malaki na sana ang ipon ninyong mag-asawa. Wala kasi may iwan noon sa mga bata. Pwede namang iwanan sa nanay mo yung kambal mo nung teenager pa lang sila eh. Ilang taon pa sanang nakapagtrabaho si Larry. Tsaka nagkaroon din sana siya ng pagkakataon na makapag-abroad. Sadyang mahina lang dumiskarte yung asawa mo eh. Pa-business-business pa. Palpak naman. Ang dali na ngang ma-scam, na-inspire pa sa mga scammer. Nang scam pa ng iba dahil dun sa paluwagan na sinalihan niya. Ay naku, pambihira. Kung ako sa'yo, magpapalit na talaga ako ng asawa. Ay, sakit sa ulo yung si Larry eh. Wala na akong balak na mag-asawa ulit, Donna. Matanda na ako. Gusto ko na lang na mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko kahit na malalaki na sila. Kahit sa ganung paraan man lang makabawi ako sa kanila. Sus, kung tutuusin naman hindi mo kailangan bumawi sa kanila. Maswerte nga sila at may nanay silang kagaya mo. Ang kaso, pagbalik mo, kahit pagrespeto man lang sana sa'yo, hindi nila magawa. At yan yung itutuwid ko kapag nakabangon na ako ulit. O ano bang plano mo? Gusto kong palaguin yung perang ibinigay sa akin ng anak ng amo ko. Hindi ko lahat ginamit sa karinderya kasi may naiisip pa akong ibang pwedeng pagkakitaan. O yan yung gusto ko sa'yo. Nagkaroon ka lang ng kapital, abay bumalik yung pagiging madiskarte mo. Salamat nga pala. Kung hindi naman dahil sa'yo, baka hindi ko to nagagawa ngayon. Huwag mo nang alalahanin yon. Magkaibigan tayo at magpinsan pa. Palagi mo nga akong pinagtatanggol nun sa mga nambubuli sa akin Tapos ikaw pa yung nagpapalusot nun sa nanay ko para makatakas ako at makapag-enjoy man lang sa buhay kahit subsub tayo sa pag-aaral, di ba? Ay nako, napakasarap tuloy bumalik sa pagiging estudyante. Kung babalik man tayo sa pagiging estudyante, ayoko na maging prof si Madam Sungit. Kumusta na kaya yon? Gusto mong bisitahin? Ay, tsaka na kapag successful na tayo. Successful ka naman na. Malakas naman yung grocery mo sa palengke. Ay naku, panimula lang yon. Hindi pa yon ang definition ko ng success. Sa bagay, ako rin naman, hindi pa ako kontento sa meron ako ngayon kasi lahat pwede pang mawala sa akin. Tama. Kaya hanggat may kaya pa tayong gawin, tuloy lang ang laban. Papadudot na tuloy ang pagpapagawa ko sa karinderya. Pero sa halip na doon ako mismo kumuha ng pwesto sa loob ng palengke, ay naghanap na lamang ako ng mas malawak na espasyo dahil mga estudyante ang target market ko. Nag-offer ako ng budget meal na bentang-benta. Hindi lang sa mga estudyante kundi pati na rin sa mga tricycle driver doon sa amin. Hindi ako nagsisisi na pagkain ang ginawa kong panimulang negosyo dahil hindi ito nalalaos. Sa mahigit kalahating taon na lumipas at malakas pa rin ang karinderya ko. Bumili naman ako ng van para parentahan. Nagtuloy-tuloy ang mga magagandang pangyayari sa buhay ko nang walang tulong na nagmumula sa pamilya ko. Sa mga panahong yun ay hindi na kami nagsasama ng asawa ko. Paunti-unti kong pinagawa ang paupahan ko sa likod lamang ng aking karinderya. Dahil malapit sa eskwelahan ang paupahang ipinagawa ko noon, ipinasadya ko yon para sa mga bed spacer lamang. Malaki-laki na rin naman ang kikitain ko sa 8 kwarto. Habang ginagawa pa ang paupahan at tuluyan na akong nakabangon. Saka naman muling nagparamdam ang mga kapatid ko. Pinigilan daw sila ni nanay na lumapit sa akin dahil sa kahihiyan. Pero naglakas loob silang humingi ng tulong sa akin noong gipit na sila. Nagkataon pa na lagi nang nagkakasakit ang nanay ko. Ayoko naman noon na dumating ang araw na pagsisihan ko kaya tinulungan ko pa rin sila, Papa Dudut. Pero hindi na yung kagaya ng dati na sobra-sobra pa sa kailangan nila. Nagbigay ako ng kaunting puhunan para matuto rin silang magnegosyo. Kumita man yon o hindi ay labas na ako doon. Dahil sinabi kong yun na ang huling beses na mag-aabot ako sa kanila ng pera. Ipinadoktor ko naman si nanay at doon ko nalaman na meron na pala siyang stage 2 lung cancer. Ilang buwan lang mula nung subukan ko siyang ipagamot ay pumanaw na ang nanay ko. Pero bago siya tuluyang nawala ay humingi siya ng tawad sa mga naging pagkukulang niya sa akin at nagpasalamat na rin sa lahat ng naging sakripisyo ko para sa pamilya namin. Nakakalungkot at masakit mawala ng mahal sa buhay pero ganun talaga ang realidad.
dito sa mundo. May dumarating at meron ding umaalis na hindi na babalik pa kahit na kailan. Anong ginagawa mo rito, Larry? Mahal. Huwag mo na akong tawaging mahal. Nung pinabayaan niyo ako, binura ko na sa isip ko yung salitang mahal. Alam mo kung bakit? Kasi hindi pagmamahal yung ipinakita mo sa akin nung lugmok na lugmok ako. Ipinakita mo lang kung gaano kalala yung pagiging makasarili mo, kaya yun lang ang tumatak sa akin. Pero pinagbuksan mo pa rin ako ng pinto. Ibig sabihin, may pakialam ka pa rin sa akin. Pinagbuksan kita ng pinto kasi kumatok ka. Patawarin mo na ako. Matagal na yun. Bigyan mo lang ako kahit isa pang pagkakataon. Babawi ako sa'yo. Mas mabilis ka makakabawi kung hindi na tayo magkasama. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo ng tuluyan. Gusto kong gawing legal ang paghihiwalay nating dalawa. Hindi yung ganito na magkahiwalay lang tayo ng inuuwian. Mahal, hindi pwede. Paano yung mga bata? Hindi na sila mga bata. Tapos na silang mag-aral at kaya na nilang magtrabaho. Kaya siguro naman, kaya na rin nilang unawain na hindi ko na masisikmurang tawaging asawa ng isang walang kwentang lalaki. Nakakahiya. Huwag mo naman gawin sa akin to. May trabaho naman ako. Hindi na ako magiging pabigat sa'yo. E di ngayon inamin mo rin na pabigat ka. Tama lang naman na magtrabaho ka kasi kailangan mong buhayin ang sarili mo nang mag-isa. Ate, O Gina, anong ginagawa mo rito? ate pwede ba tayong mag-usap? Pwede naman. Sakto. Mag-usap tayong tatlo kasama tong si Larry. Ano bang ginagawa mo rito, Gina? Ang galing mo rin tsumempo eh. Nakita mo nag-uusap kami ni Mabel tapos ngayon ka pa sasabay. Ikaw nga dapat yung tinatanong ko kung bakit ka nandito eh. Hiwalay na kayo ni ate, di ba? Kung magtatalo kayo, umalis na kayo sa tapat ng pamamahay ko. Hahawaan niyo pa ako ng kamalasan yung dalawa. Pasensya ka na ate. Ano bang sadya mo rito? Ate, pasensya na kung ngayon ko lang to gagawin pero gusto ko lang sanang humingi ng tawad Pareho naman pala kayo ng sadya eh. Sana nagsabay na kayong pumunta rito kanina para isang biyahe na lang. Ang totoo ate, nandito rin ako kasi balak ko sanang humiram ng pera. Sinasabi ko na nga ba? Ate, last na to. Hindi lang talaga nagkasya yung puhunang binigay mo sa amin. Isa na lang talaga, ate. Wala na ako may bibigay sa'yo, Gina. Masyado ko nang matanda para umasa pa sa akin. Kayang-kaya mo nang diskartehan yan kung gugustuhin mo lang. Tama si Mabel. Kaya mabuti pa, sabay na tayong umalis. Bakit ba pinangungunahan mo ko? Umalis ka na kung gusto mo. Mag-uusap pa kami ng ate ko. May importanteng lakad pa ako kaya makakaalis na kayo. Pero ate... Umalis na tayo rito, Gina. Huwag mo nang galitin pa yung ate mo. Ate, sige na naman oh. Huwag naman masyadong matigas yung puso mo. Kapatid mo pa rin ako. Ayokong makapagbitaw ng masasakit na salita. Sapat na yung tinanggihan kita sa hinihingi mo, kaya mas maganda kung umuwi ka na lang. Marami pang pwedeng pagkakitaan. Matalino ka kaya alam kong kayang-kayo mo pang dumiskarte. Pero hindi tayo pareho, ate. Hindi naman lahat ng tao kayang magnegosyo. Pero kayang matuto, hindi ba? Kayang matutunan ng pagnenegosyo. Ganun ba kahirap na magbigay na lang? Hindi mo ba naman ikakahirap yung halagang hihingin ko? At hindi mo naman ikamamatay kung hindi kita mapagbibigyan. Papadudot, tinuloy ko ang pakikipaghiwalay kay Larry at hindi ko yon inilihim sa mga anak namin at sa mga malalapit niyang kamag-anak. Alam nila kung ano ang mga pinagdaanan ko noong makauwi ako ng Pilipinas at halos madurog na ako sa sakit na ginawa sa akin ng pamilya ko. Pero dahil sa tulong ng ilang taong nagmamalasakit pa rin sa akin at higit sa lahat ay sa awa ng Panginoon, ay nalampasan ko ang lahat. Kahit hiwalay na kami ni Larry ay wala na siyang narinig na masasakit na salita mula sa akin. Nagpasalamat na lamang ako noon na naging bahagi siya ng buhay ko at nagkaroon ako ng mga anak ng dahil sa kanya.
Makalipas nga po ang isang taon, Papa Dudut, ay nakita ko kung paano nagbagong buhay ang dati kong asawa na si Larry. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho bilang bus driver at lumayo na rin sa bisyon niya noon na pagsusugal. Sa pagkakaalam ko ay binenta na niya ang sasakyang hinuhulugan namin noon para makapagbigay ng pera sa mga anak namin. Nagkikita pa rin naman kami tuwing may okasyon. Tuwing nagkakasama ko ang mga anak ko. Nung una ay napipilitan ng kambal ko na pumunta tuwing naghahanda ako para sa kanilang kaarawan. Pero bago magpasko ay nagkapatawaran na kaming mag-ina. Humingi sila ng tawad sa naging pakikitungo nila sa akin at sa pambabaliwala nila noong kailangan ko ang kanilang presensya. Sino ba naman ako para hindi magpatawad gayong matagal ko nang hinihintay na mangyari yon? Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos pa rin ang takbo ng aking karinderya at nangangalahati na ang pinapagawa kong paupahan. At habang wala pang trabaho ang mga anak ko, tinutulungan muna nila ako. Sila rin naman, muli akong sinubukang suyuin at hindi talaga siya tumigil hanggat hindi ko siya napapatawad. Papa Dudut, bago ko nga po maisulat itong liham ko sa inyo ay nagkapatawaran at nagkabalikan na rin kaming dalawa. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, na i-relate ko ang buhay ko sa kintsugi. Minsan na rin akong nawasak, pero kinaya kong mabuo ng paunti-unti. Pero sa pagkakataong ito ay mas nakikita ko na ang halaga ko. Kung isa akong basag na paso, ang gintong bumuo sa akin ay ang pamilya ko na napagtanto ang naging pagkakamali nila at gumawa ng paraan para magkaayos kaming lahat. Pero kahit na buo na kami ng pamilya ko ay naroon pa rin ang bakas ng pinagdaanan ko. Kahit kasi okay na kami ng mga kapatid ko ay hinayaan ko na lang silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tinuruan ko sila kung paano dumiskarte at hindi umasa na lamang sa inaabot sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po, Papa Dudut, sa lahat ng mga bumubuo ng Barangay LS. Pagpalain po sana kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mabel.